Duterte administration, led by President Rodrigo Duterte, has set the standard and has given the goal for the Philippines. Ano ba ang pwede natin gawin para umayos ang Pilipinas? And for all the limitations, mga bagay na hindi po natin natapos. Example, ang korupsyon, ang krimen at ang droga. Lagi naman po nandyan yan. Hindi po mawawala yan. Pero yung level ng kanilang presence, nababawasan po yan pag ang gobyerno ay tunay na nagtatrabaho na labanan ito. Yun po nakita natin sa administrasyon ng Paulo Duterte. Noon po, takot ang kriminal, takot ang korap, takot ang drogista sa gobyerno ni Duterte. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Dati ang takot yung korap, ngayon ang matapang na yung korap. Dati takot ang durugista. Nung isang buwan may pinatay ng PIDEA. At kung wala po tayong gobyerno na tatayo sa mga pinaglalabang ito, saan patatakbo ang tao? Ba't pa tayo nagtayo ng gobyerno? Ang Pangulong Duterte lang po sa kasaysayan ng bansa ang nagtayo ng institusyon o ng komisyon o ng opisina na lumaban sa gobyerno niya. Pag nagtayo po kayo ng anti-corruption, anti-red tape office, ang hinahabol po niyan ay yung gobyerno mismo. Ngayon, yung gobyerno nangahabol sa tao. Kung totoo po, ay ipaki-flash ang Duterte Legacy, ipakita natin po ang ginawa ng PACC. Pag pinilang 13,000 cases po ang inaksyonan namin, 6 years. Mahigit. 272, asan to? Ito. 272 counts of malversation against them. Hindi ko makita dito. Pero 200 mahigit, 250, almost 250 high-ranking government officials, secretary level, undersecretaries, generals, ang amin pong kinasuhan sa ombudsman. 24 ang amin pong pinakulong. Pinatanggal namin 700 through the President. Ito po ay numbers na unmatched. Pag samasamahin niyo pa man po ang lahat ng anti-corruption efforts mula kay Presidente Aguinaldo papunta kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi ho nila ito natatapatan pa hanggang ngayon. Ang PACC po ay napakaliit na opisina, napakaliit ng kapangyarihan, pero ang puso para lumaban sa korupsyon, sa pangunguna ng Pangulong Duterte, buwis buhay po kami noon. Kaya ang lahat po ng government official noon, talagang takot mahuli sa korupsyon. Ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order Number 1, alisin ang PACC. Alam na. Ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. 3 years later, ngayon nakikita natin, lahat po ng mga programang inilagay ng Pangulong Duterte noon laban sa droga, korupsyon, red tape, kriminalidad, na kanilang inalis or binago ang humahabol sa kanila ngayon. Ngayon, anong issue ngayon? Korupsyon na naman. Droga na naman. Kriminalidad na naman. Yan. Insurgents. Lahat ng balikan dati, sabi nga ni General Esperon, paubos na ang mga komunista. Ngayon, buhay na naman ang mga komunista. Sino ang nagpapa-impeach kay VP Sara? Anak Pawis. Anak bayan. Lahat ng anak. Anak ng...
Bawal magmura. They're peddling idiots. Sino ang nagpa-imbestiga kay Pangulong Duterte? Sino nagpatawag sa amin doon? Anak na naman. Hindi ho ba? Lahat. Ngayon, buhay na naman po ang yung Duterte Youth Party List. Tinanggal, ang ipinasok, anak na naman. Ngayon, buhay na naman po ang komunista. Pangatlo, flood control projects. Una, wala po sa atin yan ng unang yan. Walang ganyang kalaking lumalabas sa 1.2, 1.7, 1.9 trillion pesos na raw ang lumabas sa walang kwenta at puro maanumalya na ghost projects pa yung iba na flood control projects. 1.2 trillion, unheard of po yun. Bakit hindi ho alam niyo, pag sinabi ko kasi flood control, alam na ho ng lahat ng congressman yan. Pera-pera lang po lahat yan. Ngayon, ang buong Pilipinas involved na sa investigasyon ng flood control. Pati Pangulong Marcos, Pangulo ng Pilipinas, nato na nag-check nung baha, flood control projects. Ang Senado iimbestiga na ng proseso, ng kontrobersya. Ang Kongreso, ang taong bayan, at all involved. Buong Pilipinas na po nag-iimbestiga ng flood control project. Nung may PECC lang ang gumagawa nun. And the rest can do what their job is. Meron tayong bill. Yung mga cabinet members noon, mga official, especially the cabinet members, because under direct direction po ni Presidente Duterte can do positive things within their mandate. Secretary Art was doing build all the way. Secretary Lambino was doing economic development all the way in Cagayan. Kasi merong mga opisina na nagbabantay. Alam niyo po, ito, walang biro ito. Tanungin niyo po ang customs. Pag dumating po kami doon noon, kalahati ng opisina umuwi sa takot. Walang biro po yan. Pag dumating ako doon, mahilig po kami sa PECC mag-alaga ng takot. Alam niyo, alaga ng takot? Yung tatakutin mo na tatakutin para hindi gumawa ng masama. So, laging inaalagaan mo sa takot. Ang DPWH, ganyan din po yan. Kung meron man pong korupsyon noon, hindi ganito kalaki. Yan po ang puntos ko. Hindi po ganito kalaki. Tatlo lang po yan na isinulong ng Pangulong Duterte, kaya natin siya minahal, sinamahan, at nagustuhan. Labanan ng droga, labanan ng korupsyon, labanan ng krimen. Ngayon, sa nangyayari po ngayon? In one way, natutuwa ako kasi now they realized, the government realized na hey, we have to fight corruption. Ngayon, nakikita natin na ang Senado, ang Kongreso, nag-uumpugan. Senado lang naman talagang kamatch niyan eh. Ang Presidente, binubunyag. Pero hindi pa siya tumatawid sa kontraktor. Sa totoo lang po, yung kontraktor na yan po ang lowest mammal or the lowest in the totem pole. Utusan po nilang lahat yan. Lang yan. Pag sinabi nilang 10%, 10% bibigay niyan. Pag sinabi nilang 50%, 50% ang bibigay niyan. Yung nag-bidding. So hindi ho yan ang mastermind. Correct. Ang mastermind dyan, kung sino may hawak ng pondo at may control dun sa district engineer. Sino ba yon? Buwaya. Sino? Buwaya. Hindi nga, anong pwestong buhaya? Congressman. Kongreso. Congressman. Kaya nga, Congressman naman ang nasusunod eh. Pagka ayaw ng DE, district engineer. Tama. Ito po ang nagpapabid. Sila ang nagpapabid Ito ang nagde-design, ito nagpapabid. Sila nag-check, supervise. Pero pag hindi sumusunod, yung district engineer, ito sa congressman, papalitan yan.
Sino naglalabas ng pondo? Sino nagdadala ng pondo? Congressman din. So, sino ang powerful? Yung contractor, yung congressman, o DE? Congressman. Yung congressman. Pero huwag ka magsasalita mo sa congressman, tatawagin ka sa quad ko. Nandyan naman po kayo eh. Oh, tatawagin mo ako sa quad ko. Pagtatanggol nyo kami. Oo, okay. May aeroplano. Tatay ko, 12 years na kulong eh. Sarap ng kulungan nila rin, naka-aircon ka pa. At pag kinulong po nila ako for doing what is right, I will consider that as a chip on my shoulder. Yes. Totoo ang ginawa ko. Yes. Ngayon, ito po ang problema natin. Hindi ko alam if President Marcos o paano niya itatawid ito. I'm hoping to see, I'm watching eagerly, paano niya itatawid ito sa mga congressman. Paano niya itatawid ito? Hindi ang contractor, hindi pa DPWH. Ako po ang isang aking proposal, mag-conduct na ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng DPWH at mga congressman na involved sa controversial flood control projects. Sana po ang Senado, since nag-blue hearing na po, Blue Ribbon Committee hearing na sila led by our good Senator Rodante Marcoleta, sana po ay pasugpinan na niya at nila lahat ng salin ng mga congressman. O, pag nagalit ang congressman sa akin dito, sabi ko, congressman. Bakit ka mga galit kung hindi naman sila congressman? Congressman nga eh. Kung pasumpinan nila lang congressman salin sa DPWH salin para makikita na natin kung gaano ba talaga ang in-increase ng yaman o din-increase ng yaman ng bawat isa. Yan, nasa proseso po lahat. Para malaman muna natin. Paano pa po? Lastly, ito na lang po ang gusto kong banggitin. Kailangan po talaga tayo ngayon magkaroon tayo ng concerted effort na biyakin ang sobrang kapangyarihan na naibigay po natin sa Presidente, sa Kongreso. Pag sabi ko po Kongreso, sama Senado doon, Kongreso, Police at COMELEC at National Government. Well, ang Kongreso at ang Presidente lang po dito ang may hawak ng lahat ng pera ng bansa at lahat ng kapangyarihan ng bansa na pag kanilang pinili itong abusuhin, wala po tayo lahat magawa. Pag pinili ng COMELEC na hindi ka manalo, hindi mo na alam kung tama ang boto na binigay sa iyo ni Miro. Hindi natin alam, wala naman tayong record. Pag pinili ng gobyerno at pinag-utos ng Pangulo na damputin ang kahit na sino sa atin ng pulis, gagawin ng pulis kahit walang warrant, kahit presidente ka pa. Yun po ang sitwasyon na yun. Ang pera, 1 trilyon na po ang winawaldas. Araw-araw na natin silang hinihiya sa social media at media. Hindi pa rin nila tinitigilan dahil wala naman talaga tayo lahat magawa. Hindi po yan ang dahilan at ang pinakadahilan kung bakit natin itinatag ang ating saligang batas, ang bagong saligang batas noong 1987. Kaya natin itinatag ang ating saligang batas para biyakin ang sobrang kapangyarihan na nailagay natin sa Presidente, ang kanyang ama noon. Ang problema natin, nung gawin natin yung saligang batas natin, yung pagkakabiyak, kulang po, napunta lamang sa mga senador, congressman, at mga politiko. So now, the 110 million Filipinos is ruled only by 2,000 politicians or 2 million politicians in government. Lahat ang pera at kapangyarihan hawak lang, pati po lupa natin, kanila, pati binili natin lupa, mabayaran pa natin sa kanila taon-taon ng milyar. Pag hindi mo mangyari yung lupang binili mo, kukunin nila sa iyo at bebenta sa iba. Paano naging sa gobyerno ang lupa? Wala pang gobyerno, may lupa na. Correct. Ang lupa, bigay ng Diyos sa tao, hindi sa gobyerno. Tama. Ang pera natin, bago nyo pa makuha, halos kalahati kinukuha na nila. Tayo nagtrabaho, tayong nagsisweldo, pero halos kalahati kanila.
gagawing pork barrel po nila. Ngayon, nakikita po natin, mga congressman, mas matalino pa sa Supreme Court. Sir, mga abogado. Mga abogado, nagkahanal ako ng abogado. Sorry. That is beyond their term and jurisdiction. Nagsalita na Supreme Court, kahit abogado ka, wala kang karapatan na mas marunong ka sa Supreme Court. Dapat nga po pinagparusahan, pinag-contempt ng Supreme Court. Tama. Ako, ibig sabihin, kung sasabihin po nila na the sole jurisdiction and power to impeach an impeachable officer lies with Congress, the same thing that the Supreme Court can say, the sole power to interpret the law lies within the Supreme Court. Hindi ko pwede sabihin mali ako, kahit abogado ka, lalo na abogado ka. Pero ngayon po, wala na po yun. Ibig sabihin, wala na hong batas ngayon. Kailangan mo nating itulak ang konsepto na itinulak ni Nene Pimentel, sinalo ni Rodi Duterte, itinuro sa atin noong 2016 ang federalismo muli sa ating bansa. Pagka ginawa po natin yan, mabibiyak ang pera at kapangyarihan ng national government. At lalakas po ang kapangyarihan ng local government para i-develop ang kanilang lugar. Dadami po ang trabaho sa Pilipino, dadami ang mga kumpanya na papasok, gaganda ang peace and order, mababawasan po ang korupsyon. Kagaya sa ibang bansa. So ang proposal ko po sa ating pamahalaan, na hindi niyo naman po ako dapat pansinin, pero gusto ko lang sabihin dahil kalayaan kong magsalita. Kung hindi natin mababago pa ang sistema ng pamahalaan ngayon, pero ngayong budget season, budget month na po ngayon, pwede nyo na pong biyakin ang pondo at ibigay sa local government at patakbuhin ang Economic Development Council mula po sa barangay yan. Barangay Economic Development Council hanggang Local Development Council, paakyat po ng National Development Council para ang mga tao ang magsabi ng mga programa at proyektong kailangan nilang pondohan na dadalhin po sa City Council, dadalhin sa Congress ng congressman, at yun ang kanyang papopondohan. Para nasa Maynila ka, hindi ka binibigyan ng fertilizer. Hindi ka pinabaha, pero binibigyan ka ng flood control. Dahil ang programa nang gagaling po sa tao. Patakbuhin po nila yan, maraming problema sa korupsyon ng ating pong mababawasan. Then, the national government, the President, Senate, and Congress must oversee the implementation of these projects para pag mayroong mga local government officials na nag-corrupt ng mga proyekto, patanggal nila, kasuhan nila, imbestigahan nila. Pwede mo nilang gawin ngayon. Last, I'm sorry, ito po talaga last. Paliliwanag ko lang po sa inyo. Yung ginagawa po nila ngayon, nung time po namin, hindi ko sinasabing mas magaling kami sa kanila. Mas magaling na kayo, sige na. Pero ito lang yung ginawa namin. Lahat po ng ahensya ng gobyerno sa Pilipinas, Customs, BIR, Police, DOH, DPWH, DOGA, DSWD, pinalikha po namin under PACC when I became chairman ng National Anti-Corruption Coordinating Council at mga anti-corruption committees sa lahat ng mga opisina. Lahat, pati corrupt na opisina, pinalikha po namin ng mga anti-corruption committees para may nagbabantay at nagko-coordinate sa amin ng mga anomalya at mga issues na na-address agad. If they are really serious in fighting corruption this time, all they have to do is to reactivate the committees and the council that was already created by the PACC in 2021. Palta na lang ho nila ang pangalan. Gawin lang po nila yan. Ngayon, hindi mo si President Marcos, ikot ang ikot. Siguro, puro Bulacan naman ang iniikot. Sana mahirap po for a president. I know he's doing this for the country, di ba? Para gumanda ang grass rate. Okay, fine.
Pero to do this properly, efficiently, and like a government, activate nyo lamang po yung National Anti-Corruption Coordinating Council at pa-activate nyo po lahat ng mga anti-corruption committees at anti-red tape committees na nakatatag na po noon 2021 pa sa lahat ng opisina ng gobyerno. Makukuha nyo na po at kaagad. Siguro po, conservatively speaking, kalahating porsyento ng korupsyon sa Pilipinas, automatically, in 1 month, mapabawasan. Yan po ang ating maliit na huwag na niyong pansining mungkahi. Thank you, Chairman Greco. Well,